So, love reading. Magko-commit ba siya sa'yo? Will he commit to you? Or will he ever commit? Well, he or she. Okay. Where will he or she ever commit? So this is not for everyone. Takes what resonates and leave the rest. Ito yung palad ko. Baka may pera. Try. Wala pa naman ako bulsa. Okay. So, ano yung nararamdaman ng person mo talaga sa about you or sa'yo? Happy naman siya sa'yo. Happy siya sa relationship na meron kayo. But the thing here is, itong person kasi na to is somehow, parang ginagago ka niya. Parang pinapaniwala ka niya sa mga bagay na hindi na totoo. Pero nag-offer pa rin siya sa'yo ng love. Nandyan pa rin siya while doing this to you. Ibig sabihin, may mga lies na dito. Unfaithfulness or third-party situation na nangyayari sa relationship ninyo. So, meron din siyang feeling dito that kung manglalaman mo to, you will not going to appreciate this talaga. Pero I think, kahit ganun pa man, ginagawa niya pa din to. Bakit? Dahil kasi baka LDR kayong dalawa. So, bakit ba siya hindi nagko-commit? Kasi hindi niya alam kung saan siya patutungo. Hindi niya alam kung whether papunta siya dito, papunta siya doon. So, there's a possibility of cheating talaga dito. Kasi di ba sabi ko, ginagago ka niya. Pinapaliniwala ka niya sa mga bagay-bagay. So, hindi niya alam kung papunta ba siya dito, papunta ba siya doon. And, kaya, hindi siya nagko-commit pa talaga sa'yo. So, meron bang fear itong person mo about commitment? Honestly, itong person na to, gusto niya din naman talaga ng pagbabago sa buhay. Kumbaga, one day alam niya na gusto niya din na mag-commit and gusto niya din ng changes sa buhay niya one day. Pero, I don't think so na sa'yo to. Well, depende kung marirealize niya yung worth mo, yung pagmamahal mo para sa kanya. Etong person na to, wala naman siyang fear about commitment. Gusto niya din talaga ng commitment one day. Minsan nga, sa etong person na to is like, minsan na-stress siya sa kakaisip about paano yung pagbabago. Hindi kasi, I think, hindi to madali eh. So, but the thing here is, sabi ko nga, kung sakaling mag-iisip to siya ng changes sa buhay niya, hindi talaga to sa'yo. Hindi, kumaga, hindi siya mag-commit sa'yo, kundi may babalikan siya or may aayusin siya. So, etong person na to is like, somehow, wala siyang fear of losing you. Kasi nga, feeling ko,
dalawa kayo sa buhay ng person na to, or tatlo, or five. um, yeah, sabihin na natin dalawa kayo kasi nadja-juggle to siya eh. So, wala siyang fear of losing you. As a point na itong person mo is, feeling ko pinapaniwala ka talaga na seryoso siya sa'yo. But, alam niyang isang araw, sa pagbabago niya, hindi ikaw yun. Alam niyang isang araw, aalis siya and hindi siya sure sa future ninyong dalawa. Though sa totoo lang, hindi naman sa hindi kanya mahal. Mahal ka naman ng person na to. Ang nakikita ko sa kanya, ang gusto niya kasi mangyari, yung magkita talaga kayo. Kasi feeling ko LDR to eh. Yung magkita talaga kayo in person, doon siya magde-decide talaga whether to offer you new beginning, continue yung relationship ninyo, mag-level up or something. Mga ganung mga bagay. So, saan na tayo? Dito na. So, itong person na to, meron talaga to siyang iba. They are still talking, still moving forward towards there. So, ibig sabihin, dalawa kayo talaga sa buhay ng person na to. So, mahirap talaga to siya mag-commit sa'yo. Kasi dalawa kayo sa buhay nito eh. Tinatago niya lang to sa'yo. And I think sa'yo, sa part mo, is, either kung alam mo man na meron siyang iba, hindi mo alam kung ano nangyayari sa kanila. Like, hindi niya sinasabi sa'yo. Kung may mga sinasabi man siya sa'yo, sabi ko nga, kasinungalingan yun, or alibis niya yun or something. Pero kung ano nangyayari sa kanila, totoo, like ano talaga yung nangyayari sa kanila, ano yung situation nila is hindi niya sinasabi sa'yo yun. Tinatago niya yun nang wala siyang balak talaga sabihin sa'yo yun. Itong person na to, somehow nako-confuse din to siya kung ano yung magiging desisyon niya dito. Kasi nga, gusto nga niya magkita kayo, di ba? So, muna. Pero, parang as a point kasi na itong situation nila nito with the other person here is somehow, they are still together, pero may mga nangyayari ng hindi maganda sa kanila. Hindi na sila ganun ka-okay, but they are still talking, they are still together. So, nasa point siya ngayon of confusion. Parang para sa kanya, kung nakikita ka lang niya, personally, siguro makapag-decide pa siguro siya na baka ikaw yung pipiliin niya or ano man. Pero since malayo ka, hindi siya makapag-decide talaga to choose you kasi malayo ka. So, kahit ano pa man, ano't ano pa man, nag-i-stay pa rin talaga siya dito. So, I don't think so din na etong person mo is like parang gusto niya ng marriage with you in the future. Kasi magkakaroon man kayo nito ng conflict. Magtatalo kayong dalawa nito. See? And mauwi din kayo sa separation. So, dahil nga sa person mo, feeling ko nga hindi lang ikaw yung ka-chat nito or katawagan. Meron pang iba. Lumalandi pa to sa iba. Pero meron talaga siyang someone na matagal na sila and they are still together. And yun yung parang kung magbabago man siya, yun yung babalikan niya or yun yung aayusin niya. So, I think meron pa to siya talagang ibang mga ka-chat-chat or something na pinapaikot or ganyan. So, wala ako nakikita sa kanya dito na parang focus siya into marriage or wanting to marry in the future. Siguro sinasabi niya lang, pero darating kasi mga araw magkatatalo talaga kayo dito. May mapapagod sa inyo isa dito and we're going to give up on that fight and walk away. So,
Even yung person mo, wala din siya, hindi din niya nakikita dito yung parang magsama kayo, living together. Parang for him, it's very challenging. Kasi nga, meron nga siyang someone. Meron siyang someone else. So, it's very challenging kung sakali mangyari. Kumbaga, it takes a lot of effort, it takes a lot of situation na kailangan paglaban talaga ang relasyon na to bago mangyari yan. So, madaming labanan ang mangyayari bago mangyari to. So, also itong person talaga na to is niloloko ka talaga niya. Cheater talaga siya. Kahit anong gawin mo, kahit mag-sacrifice ka dito sa relationship na to, kahit masyado ka magpapasensya, kahit anong lapit mo sa kanya, may panloloko talaga nangyayari dito. Lolokohin ka talaga nito. And also, I can see here na darating kasi ang araw. Parang magkaroon kayo ng rocky road situation, magulong sitwasyon, or paulit-ulit na away, paulit-ulit na issue. At dahan-dahan kayong mawawasak nitong person na to. Because of some clarities, cheating, maghiwalay din kayo nito. Lack of effort, may hahadlang. So, I can see the outcome in the future. Hindi kayo mag-uusap nito. One day, this person will going to give you silent treatment dahil nga, meron nga siyang relasyon na iba, na yun yung, doon siya seryoso. Hindi ko man nakikita yung marriage sa kanila, baka live-in partner niya to, or matagal na sila nito. Kayon talaga yung mas mahal niya. I think matagal na sila nito eh. So, doon talaga siya focus. Kung sakaling magbabago man siya, ayusin niya yung buhay niya. Yun yung pipiliin niya at hindi ikaw. So, anyway, this is not for everyone, okay? But if you want zodiac signs, okay, you or your person might be a Virgo, Gemini, Capricorn, what else? Leo, Sagittarius, Aries, Scorpio, or Capricorn. Well, nasabi ko yung Scorpio, might be Scorpio. Cancer, yeah, Scorpio. Meron din palang Scorpio dito. Sun, Moon, Rising, Venus. Check your placement, guys.